Magandang araw muli mga kababayan and welcome back by YouTube channel Pinoy Vlogger PH. Dito tayo mga kababayan sa likod mismo ng Mall of Asia. Kaya kita pa natin mga nagja-jogging tayo mga kababayan dito. Yan. Hindi po yan update natin yung mga nagja-jogging. I-update po natin mga kababayan itong ongoing reclamation project ng SM Prime Holding kung saan dito mismo sa likod ng Mall of Asia. Ayan, makikita po natin mga kababayan dito sa may bandang right side natin ay napakatambak na, no? Napakaraming tambak na ng buhangin dito. Ayan. Meron tayo nakikitang dredging pumping dito sa area na to kung saan talaga namang tuloy-tuloy ang ginagawa niya ng pagkatambak ng buhangin dito. Kaya kung mapapansin natin mga kababayan ay halos didikit na siya sa may pinaka-seawall nitong Mall of Asia. Ayan. Siguro sa may wala na natang 50 meters yan mula sa may seawall hanggang dito sa may mga tambak ng buhangin dito. Halos wala na siyang 50 meters, malapit na siya magpangabot. Tingin ko mga kababayan, hindi mo siya ididikit dito kasi pag dinikit niya baka sumampay mga tao dyan maglakad papunta ron sa may gitna ng kung saan nagtambak ng buhangin. Kaya tingin ko hanggang dito lang muna, tutuloy nila yan dito hanggang doon at siguro pagdating ng panahon na talagang kompleto na, bago nila ididikit ito, magkaroon ng restriction dito, hindi na makakapasok yung mga tao dito. Maring bakuran nito mga kababayan, itong pinaka-seawall para hindi makatawid yung ating mga kababayan dito sa ginagawang reclamation project. Ayan, kita naman natin marami tayong nakikita mga barge dito. Ito nakikita natin mga kababayan, no? At yung mga buhangin, ayan, tinitransfer yan. Kaya may tubo tayo nakikita, nakakonect ang tubo, tinatransfer yan. Yung mga lugar na hindi kaya tambakan ng mga barko, ayan, itong ginagamit nila para yung tubo maiangat nila sa ibabaw ng tambak ng buhangin kung saan gusto nilang tambakan. Kaya matatambakan nila yan. Ito yung gamit. Kaya dalawang klase yung ginagamit nilang pagkatambak ng buhangin dito, yung barko, ayan, tsaka itong dredging pumping na ito mga babayan. Ayan, kakarabi, no? Talagang doon sa may bandang dulo, doon yung Island A. Yan, kadalasan, yun ang una nating ina-update nung araw, no? Sa may Seascape Village, doon tayo nakapwesto para kunan natin ang update itong Island A. Pero ngayon, wala na, dito tayo sa may Island C. Itong lugar na to mga kababayan, ito po yung Island C. Kaya kung nakikita po natin, talaga naman napakataas na ng mga tambak ng buhangin. Napakabilis sila magtrabaho. Noong 2023 mga kababayan, kung natandaan natin, no, month of August o September, ay ito ay pinatigil pang samantala, no, ng ating gobyerno dahil nga medyo questionable. Tinignan kung ito'y pwedeng magkaroon, ito ba ay nakakabahala kasi maraming nagko-question natin mga kababayan na baka dumating yung panahon na matapos ng reclamation ito, lumipas sa maraming taon ay magkaroon ng pagbaha sa may Metro Manila, no, lalo dito sa may Pasay. Kasi itong reclamation nito ay umabot ang 360 hectares dito sa likod ng Mall of Asia. Sakop siya ng Pasay mga kababayan. Kaya ito nga, kaya nababahala ang ating maraming mga kababayan na ito'y magdulot ng matinding pagbaha dito sa may lungsod ng Pasay. Hindi na sa Pasay, kundi sa may Metro Manila. Kaya yan, itong sana wag naman mga kababayan na magbaha dito sa may Pasay. Dahil talaga namang maaari kasi yung iniisip ng ating mga kababayan, maaari na dumating yung panahon, sa ngayon hindi pa naramdam natin, pero baka dumating yung panahon na talagang magkaroon ng pagbaha dito sa may Pasay. Meron tayong mga climate change na pagbabago, no, ng ating yan nga, kaya nga nababahala ang ating mga kababayan. Ito, makita natin mga kababayan, no, bubula-bula pa yung yung mga buhangin na bubuhos nila dyan. Ayan, maglalakad-lakad lang tayo sa may bandang unahan pa para makuha natin ang update dito. Kasi sa parte na to meron na tayong nakikitang backhoe sa ibabaw ng tambak ng buhangin. At meron nagbubuhos ng buhangin doon. Maliban sa may itong
itong barko na to, sa kabilang side na yan, sa likod niya, ay merong barko tayo nakikita. Nagbubuhos ng buhangin. Kaya tuloy-tuloy, no, yung ginagawang pagkatambak nila ng buhangin. Napakabilis ng kanilang trabaho rito. Na bumabagsak yung buhangin, no. Ito natin, no. Yung Island A, mga kababayan, halos sa pumapansin natin wala na gumagawa doon. Halos tapos na rin doon. Wala nakatutok sila ngayon dito sa may Island C. Dito sa likod dito ng Mall of Asia. Yung Island B, mga kababayan, doon sa may bandang unahan, medyo malayo. Sa likod siya ng, ng Island A. Yan. Tatlong isla kasi yan, mga kababayan. Kaya tatawag ng island. Island A, Island B, Island C. Kasi tatlong isla to, itong tatayo na to. Bali may pagitan sila na pwedeng daanan ng ng mga barge, no? Barge. Ayan. Kaya yung dating panahon, mga kababayan, kasi sa mga plano, yung MRT, ayan, diba hanggang rotonda siya ng Pasay, didiretso na siya hanggang dito sa may Mall of Asia. Kaya pag tayo galing ng mga Fairview o malayong lugar, diretso na, train, no? At dito sa may Mall of Asia kung gusto natin pumasyal balang araw. Pero sa ngayon, mga kababayan, estimate ko lang ay nasa 20 years pa siguro bago ito maramdaman natin, makita natin yung talagang may mga building na pwede natin pasyalan na. Kasi pagtapos itong reclamation na to, sabi natin 3 years to 4 years yung pagkatambak ng buhangin, kasi hindi ito basta-basta tatayuan pa eh. Ito ay gagawin dito ay i-stack mo na to hanggang sa masiksik, makompress yung mga buhangin na tinambak dito. Ayan, titest pa yan kung pwede na siyang tayuan ng building bago siya tatayuan ng building. Kasi hindi pwedeng basta-basta tatayuan to, baka bumagsak yung mga building. Kaya itong tinayong mga establishmento rito sa may Mall of Asia na to, matagal to, mga kababayan, matagal to bago tinayuan ng building. Taon siya. Yan, halos sa 20 years din itong in-stack itong buhangin. Tinirhan ng anong araw ito ng mga tao eh. Itong reclamation ng araw dito sa may Mall of Asia, itong mga lugar na to. Tinayuan na to kasi naging talahib na yan, pinabayaan kasi yan, tinubuhan na ng mga puno hanggang sa mga kababayan, tinirhan na ng mga tao. Kaya nung tatayo na ng building, medyo pahirapan yung paalisin yung mga tao dito. Kaya ito, siyempre, aral na rin sa may-ari, na siyempre SM Prime Holdings, si Henry C. pa rin yan, maring bakuran to para hindi sila mapasok ng mga tao para tirhan. Kaya na nga abangan natin, mga kababayan. Talagang tuloy-tuloy tayo kukuha ng ating update dito sa may Manila Bay Reclamation Project dito sa SM Prime Holdings. Ito, nakita natin barge na yun, papuntang Bataan yan, mga kababayan. Yan. Papuntang Bataan yan. Ayan, mga kababayan, maring di rin siya dumikit talaga dito sa may kasi dadaanan dito ng mga barge eh. Maring di dumikit. Pwedeng laliman to, para dumaan yung mga barge dito o mga yate sa may gilid. Kaya hindi na to tatambakan to, maring hanggang dyan lang yan, mga kababayan. Kaya ito, hanggang dito muna ang ating update dito sa may Manila Bay Reclamation Project sa may Pasay City. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag natin kalimutan na mag-like at mag-subscribe at click na rin natin ang notification bell para maging updated tayo sa ating ginagawang upload video. Bye-bye and God bless po.